Hey everyone! Welcome back to my channel. Panibagong reaction video ulit yung gagawin ko rito sa channel. This is with regards dyan sa mga kaganapan, mga may init na balita at viral dyan sa atin sa Pilipinas. But before anything else, para dun sa mga viewers, I'd like to invite you to kindly please subscribe to my channel. Again, John RD, so you guys can help me grow my channel. Unahin na natin to mga kababayan, mainit-init pa. Yung mga naging bagong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary, isa sa mga nabigyan ng opportunity. Ika nga, sabi ng iba, si First Lady Liza Marcos, and then andyan si Larry Gadon, and si former House Speaker, nakababalik lang ng Pilipinas, and then magiging state witness pa, si former House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo naman. Maraming natutuwa rito kasi parang isang malaking kalokohan na lang yung pagbibigay ng, kung sino lang yung bibigyan nila ng titulo. Especially si former House Speaker Martin Romualdez, alam naman natin na merong or nililink siya sa malaking corruption na nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. Sa House of Representatives, lahat ng halos ng mga sangkot tinuturo si Saldico and then Martin Romualdez patungo na rin ng Malacanang. But alam naman natin na kapag malapit na mapunta sa Malacanang and kay Martin Romualdez, talagang iniiba na nila yung usapan. So, isang malaking kalokohan. And then, nandito rin yung naging reaction ni former Ombudsman Samuel Martires. This is with regards dun sa accusation sa kanya sa pagre-reverse ng dismissal kay current Senator Joel Villanueva na nangyari nung panahon niya, 2019. Well, meron siyang statement na nilabas in contrast dun sa mga nag-aakusa sa kanya na tinago daw. So, ito. Ang sabi niya, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference. Directly, para to dun kay current ombudsman Boying Rimulya, obviously. Kasi kita nyo naman, every day, or maya't maya, may nakatutok na camera, nagko-conference. Si former ombudsman Martires, tahimik na nagtatrabaho and being professional. Talagang, dapat kasi talaga, kapag you're in the position of ombudsman, hindi naman ako ganun ka pamilyar, pero base dun sa mga napapanood ko na magagaling mag-explain sa batas and then nakakaalam sa system ng government natin, you have to be non-partisan kapag ka-ombudsman ka. Obviously, si Boying Rimulya, sumusunod sa utos siya nila Bongbong Marcos, Liza Raneta Marcos, ang talagang target nila na kasuhan at tanggalin yung mga kaalyado ni VP Sara or si VP Inday Sara na malakas by this coming national election by 2028. And going back, sabi niya that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing Senator Juan de la Cruz pertaining dun sa case ni Senator Joel Villanueva. Probably my successor now is doing it, but I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not determined by the court. Tingnan niyo yung pagkakaiba ni Boying Rimulya and then the former Ombudsman Samuel Martires. For me, the way I observe it, talagang nag-a-abide siya sa batas and sinusunod na law ng ombudsman. Meanwhile, si Boying Rimulya, first day is halongkatin yung mga Duterte. Meron pang mas malaking problema kagaya nung mass corruption na nangyari. Imagine, trillion pesos yung nanakaw sa kaban ng bayan. Tapos uunahin pa niya yung confidential funds ni BP Inday Sara na dininig sa Congress last year, which napatunayan na malinis base sa findings ng COA, di ba? And yung trust rating, ito, makikita natin, current trust rating last month, September 25,
patuloy na tumataas yung trust rating kay BP Inday Sara from 54 ng June, naging 56% last month, September 2025. Meanwhile, kay Bongbong Marcos, from 39% nung June, naging 34%. So, very obvious yung pagkadismaya ng mga tao. I don't know kung ba't hindi nakikita ng ibang mga Pilipino, no? Yung nangyayaring kapalpakan and korupsyon dyan sa government ng Pilipinas. Base ito sa Pulse survey and walang halong pandaraya, unlike dun sa ginawang survey nila Martin Romualdez a few months ago. Panoorin natin yung naging panayam sa isang economist ng SMNI News, Dizar Manila 1026. Ito maganda yung naging explanation niya rito regarding sa naging reaksyon ng mga negosyante. Kasama na dyan yung bumubuo ng Makati Business Club and other business group sa Pilipinas. Kasi ramdam na nila yung epekto ng pangamba ng mga investor, ng mga mamamayan dahil sa trilyon na nangyaring nakawan dyan sa flood control project sa Pilipinas at iba pang kalukuhan na nangyayari sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Titingnan natin mga kababayan, ang mga negosyante naman, nagre-react yan kapag ka naapektuhan na yung kanilang bottom line. So ano ba yung bottom line? Tawag natin dyan ay tubo, yung kanilang mga profits. So if profits na is getting affected by the incompetence of the government, talagang aalma yan. At yun yung nakikita natin ngayon. I'm actually surprised at marat itong mga oligarko ay nagsalita. No? Kasi my expectation all along was that itong mga oligarkong ito ay very friendly kay Marcos Jr. And yet, nakita natin ngayon na pati sila kasali na rin, no, sa mga nagsasalita. Which means na baka totoo yung aking hinala na naapektuhan na yung bottom line nila ng korupsyon. No? Kasi kung titingnan natin, bigyan kita halimbawa ng konkretong example, Admar. Yung sa kaso nung sa South Korea na kung saan na sinuspindi muna ng South Korea yung pagtulong sa ating bansa. So what if may mga ibang foreign assisted projects na ma-delay because of graft and corruption? Na kung saan itong mga foreign assisted project na ito, makakatulong sana to improve or to increase yung profitability ng mga negosyante. So halimbawa, pag mapatayo yan ng mga bagong kalsada, no, para maibisan ang traffic sa Kamaynilaan na makakatulong sa mga negosyante. Pero baka hindi na ito matuloy kasi nga because of graft and corruption concerns. So itong mga ganitong klaseng sitwasyon, no, na nakaka-apekto sa profitability ng mga negosyante, talagang makikita natin na aalma yan. Kasi profit na yung tatamaan sa kanila. At yun yung nakikita natin sa ngayon na yung incompetence, no, ng gobyerno ni Marcos Jr. And of course, papunta lahat yan sa kanya kasi incompetent nga. Ang nangyayari is naapektuhan na ang pakalahat ng ekonomiya. And if I'm Marcos Jr., I would be really very concerned. Kasi yung kanilang inaction o yung kakulangan ng pagkilos, para supuin at ayusin ang issue ng korupsyon sa ating bansa, yung kakulangan sa kanyang pagkilos, no, para ma-address itong issue na ito, and ramdam na ng mga negosyante. Ayan na, Marcos Jr. Economist na yung nagsasalita rito, si Dr. Michael Batu, regarding dun sa nangyaring pagpupulong ng iba't ibang grupo ng businessman or kumpanya dyan sa Pilipinas. Incompetence ka daw. Incompetence yung administration mo. At walang malinaw na ginagawa para ayusin at habulin yung nangyayaring korupsyon dyan sa Pilipinas. Imagine, more than trillion pesos yung nanakaw. And nangangamba na yung mga businessman, mga business sector, companies, kasi nga yung hiniram na pera sa ibang bansa like dun sa South Korea, nag-back out na sila kasi nga sa nabalitaan and aware naman yung mga yan sa ibang bansa, di ba? May mga reliable sources na magpapatunay na talagang talamak yung pagnanakaw dyan sa Pilipinas.
So nag-back out na. What else more yung ibang bansa and bank na uutangan ng Pilipinas. Kawawa. Kaya Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Hindi na kaya. Hindi pwede yung baka sabi mo kinakausap mo na naman yung tatay mo si Marcos Sr. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, isang sign daw yan na talagang may tama yung pag-iisip mo dahil sa paggamit mo ng illegal na droga. Hindi mo masusolusyonan yung Pilipinas kung kakausapin mo lang yung tatay mong yumao na parate. And kailangan dyan aksyon para mawala or mabawasan ay maipakulong yung mga nagnakaw dyan sa Pilipinas, sa mga congressman, lahat, senators, at kung sino man. And yun mga kababayan, and I hope na inform kayo sa video na to regarding sa mga kaganapan and updates. Ito, isang economist na yung nagsalita and binibigyan tayo ng tamang impormasyon sa nangyayari sa ekonomiya ng ating bansa. Please continue to watch my videos. John RD. Till next time.